Wow, ganda naman dito Mucha. Grabe, guest room pa lang ang bongga na, namamangha kong sabi habang minamasdan ang kabuuan ng silid. Pasensya na kung nag-alala kayo. Nasiraan kami ng sasakyan. Walang signal kagabi kaya hindi na kami nakatawag ng taxi or Uber, patuloy ko. Anong walang signal? Tumawag kagabi si Andrew para sabihing umagahin na kayo. Gusto mo na daw magpahinga dahil napagod ka sobra sa trabaho. Ha? Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Mucha. So, ginugood time lang pala ako ni Andrew nang sabihin nitong hindi kami makakatawag ng taxi dahil walang signal. Bigla tuloy akong may naalala. Hoy! Kahapon bakit hindi mo ako dinaanan sa hospital ha? Ang ganda-ganda pa naman ng usapan natin na isasabay niyo ako sa sasakyan niyo. Nakataas ang kilay kong tanong sa kanya. Diba sabi ko traffic nga? On the way na nga kami para sunduin ka pero tumawag si Andrew. Sabi niya may banggaan daw malapit sa hospital kaya sobrang traffic. Mabuti nga at siya na itong nagpresentang ipag-drive ka kahit wala siyang balak na magpunta dito. Anong traffic at banggaan ang pinagsasasabi ni Andrew? Nasa hospital din kaya ako kahapon pero wala naman akong nabalita ang ganun. Dahil kung meron man, dapat ay nasa group chat na namin agad yun para warningan ang mga kasamahang uwi o papasok sa trabaho. Ayaw ko man pero parang gusto ko na talagang magduda dito kay Andrew. Pero ang malaanghel na si Andrew ay imposibleng gumawa ng kalokohan. Bigla akong may naalala. Mucha, tapatin mo nga ako, ano ba talaga ang ugali niyang si Andrew? Diba sabi ko sa'yo, pilyo yang si Andrew? Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa pilyo eh. Parang cute ang dating. Anong level ba ang kapilyuhan yan? Tumingin si Mucha sa akin pagkway tumawa. Yung tipong halos mabaliw ang asawa ko dahil sa mga kalokohan niya, ani Mucha. Ano? Nung una ko siyang makilala, sobrang weird niyan. Kapag masaya kami, biglayang nagsiseryoso. Kapag sobrang seryoso naman ang nangyayari sa paligid saka naman niyang nakangiti. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Mucha. Don't worry, hindi yan nangangagat, mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Lumakas ang tawa ni Mucha nang makita ang aking reaksyon. Huwag kang mag-alala bes, sobrang bait niyang si Andrew kung alam mo lang. Siya ang umalalay sa akin nung mga panahong lugmok na lugmok ako. Kaya parang tunay na kapatid na talaga ang turing ko sa kanya, seryosong sabi ni Mucha. Pero sabi niya, hindi ko pa raw siya kilala. Huwag kang mag-alala hindi lang ikaw. Kahit kapatid at mga magulang niya, hirap hulaan ang iniisip niyan. Yung asawa ko, masungit lang yun pero sunod-sunuran yun sa mga magulang niya. Si Andrew, malaanghel nga ang dating pero kahit ama nila, hindi siya kayang pasunurin, salay-salay ni Mucha. Tahimik lang ako na iniintindi ang mga sinabi ni Mucha. Bakit sabi niya, hindi ko pa raw kilala kung sino talaga siya? Biglang umiti si Mucha at namimilog ang mga mata. Siguro ang mas tamang tanong ay kung sino ba talaga sila. Ano? Di ko gets. Pinalapit niya ako sa kanya, agad naman akong sumunod. Bumulong si Mucha sa akin nang makalapit ako. Hindi ba nasabi ko sa'yo na baliw sa akin ang asawa ko? Mahinang sabi nito. Marahan akong tumango at naghihintay sa mga sasabihin pa nito, patuloy sa pagbulong si Mucha. Ikinuwento sa akin nung pinakamatandang kasambahay nila rito, na ang biyenan kong si Don Antonio, obsessed daw kay Mommy Agatha. Simula daw nung makakilala ay hindi na daw nilubayan hanggat hindi siya tuluyang napangasawa. Sobrang hina ng pagkakasabi ni Mucha pero detalyado. Marits na marits lang ang dating. Talaga? Nanlaki ang aking mga mata at napatakip ako ng bibig dahil sa chismis na nasagap. Nakangiting tumatango si Mucha na parang kinukumpirma ang sinabi. Tumitig ito sa akin habang nanlalaki ang mga mata at humahaba pa ang nguso para sa susunod na chismis na ibubulong. Kung si Don Antonio at si Drake ay parehong na-obsessed sa babae, kadugo nila si Andrew kaya humanda ka, susunod ka na. Pansin ko lang na kanina ko pa hindi nakikita si Andrew simula nang dumating kami sa farm. Narinig ko sa usapan ni na Doña Agatha at Mucha na umalis ang mag-aama para silipin ang farm. Maya-maya pa ay dumating na ang tatlo. Agad na sinalubong ni Doña Agatha ang asawa. Dire-diretso naman si Drake papalapit kay Mucha at masuyo itong hinalikan sa labi na parang ang tagal nilang hindi nagkita. Akala mo naman ay palaging bagong kasal ang dalawang ito. Habang pinapanood ko sila ay naisip kong ang sarap siguro na may asawa kang kasundo mo at mahal na mahal ka.
Yung sasalubungin mo ang pagdating niya at miss na miss nyo na ang isa't isa. Nakaramdam tuloy akong nang inggit sa dalawang pares na nasa harapan ko. Napalingon ako sa may pintuan at nakita ko si Andrew na nakatingin sa akin. Kitang-kita niya na pinapanood ko ang mga nasa harapan ko. Nakataas ang sulok ng mga labi nito at nakangiti ang mga mata. Siguro ay nababasa niya ang aking iniisip kaya pinagtatawanan niya ako. Nahiya tuloy ako kaya umiwas ako ng tingin. Tamang-tama ang dating nyo, dinner is ready, ani Doña Agatha. Umalis lang saglit ang mga lalaki para maglinis ng katawan. Kami naman ni Mucha ay nagtungo na sa kusina. Gabi na kaya tulog na ang mga anak niya. Magkakasunod na pumasok sa kusina ang mag-aama. Ang swerte talaga ng mga anak ni Mucha, ang ganda ng lahi ng tatay nila. Kahit may edad na si Don Antonio ay matikas pa rin ito. Kahawig nga nito si Drake na isa pa ring ubod ng gwapo. Ilang beses ko na ring narinig sa usapan ng mga nurses kung paano nila hangaan ang sihi na asawa ni Mucha, kaso lang ay ubod daw ito ng suplado kapareho ni Don Antonio. Ibang-iba sila kay Andrew na nakamana naman kay Doña Agatha, na malakas ang karisma. Mabilis siyang magustuhan ng mga tao sa paligid hindi lang dahil sa pisikal na anyo, kundi maging sa kanilang pag-ugali. Gentleman, mabait, maalalahanin at marunong makisama kahit kanino. Walking green flag kumbaga. Nagsiupo na ang mag-aama. Si Don Antonio at Drake ay naupo sa tabi ng kanilang mga asawa, samantalang si Andrew ay dire-diretsong naupo sa aking tabi. Ayaw ko mang aminin pero lihim akong kinilig. Feeling ko tuloy ay parte na rin ako ng pamilya Rufino at si Andrew ang partner ko. Haay, eto na naman ako. Nagsisimula na namang mangarap ng gising. Tintin iha, bukas ipapakilala kita dun sa sinasabi ko sa'yo. Bibisita ako sa hacienda ng amiga ko, ipapakilala na kita sa anak nilang si Alejandro. Kaya maghanda ka bukas at isasama kita, ani Doña Agatha. Ko, Mucha sasama ka, baling ko agad sa kaibigan ko. Hindi. Ayokong makaabala sa inyo, malay mo magustuhan mo yung ipapakilala ni Mommy Eddie, diretsong date na kayo. Isasakay kanya sa kabayo habang nasa unahan ka, tapos nakakulong ka sa mga braso niya. Yee! Kinikilig na sabi ni Mucha. Hindi nakawala sa paningin ko ang lantaran nitong pagsulyap kay Andrew, na sinasadya lang talagang magpasaring. Matiim naman siyang tiningnan ni Andrew. Naalis lang ang tingin nito kay Mucha nang kunin ni Drake ang atensyon nila. Andrew, di ba magaling kang mga bayo? Naalala ko nung kabataan natin, hindi manalo-nalo si Alejandro sa'yo kapag nagkakarera kayo, singit ni Drake. Sinimangutan siya ni Mucha. Dati pa yon, siguradong hasang-hasa na ngayon si Mr. Haciendero, ani Mucha. Dapat lang, para hindi na siya ulit mahulog sa kabayo niya kagaya nung nangyari sa kanya last year. Mabuti na lang at nagkataong naroon si Andrew para gamutin siya, kaya naagapan. Saad ni Drake na obvious namang ipinopromote ang kapatid. Ngiting panalo naman ang namutawi sa mga labi ni Andrew dahil sa sinabi ng kapatid. Matalim ang tingin na ipinukol ni Mucha sa asawa at kitang-kita ko ang paglunok ni Drake nang makita ang mga mata ng best friend ko. Mukhang napansin naman ni Doña Agatha ang tensyong nagaganap sa mag-asawa, kaya nagsalita ito upang iliko ang usapan. After lunch ay isasama kita Tintin kaya mag-ready ka before noon, okay? Sige po. Nakakahiya naman kasing tumanggi. Narinig ko na lang ang kalampag ng kubyerto sa lamesa, kasunod ang pag-usod ng upuan ni Andrew, kaya napatingin kaming lahat sa kanya nang tumayo ito. San ka pupunta? Tanong ni Doña Agatha sa kanya. Busog na ako, ani Andrew. Hindi ka pa tapos kumain, anang ina nito. Nawalan na ako ng gana, si Andrew at nilayasan kami. Andrew, napapitlag ako nang magsalita si Don Antonio. No bayan katakot naman siyang magsalita. Isang salita lang yung sinabi niya pero para kang sinisentensyahan. Mukhang hindi lang yata ako ang kinabahan sa boses ng Don dahil lahat kaming nasa lamesa ay natahimik. Mukhang isang tao lang yata ang hindi apektado. Ang Mr. Nice Guy na si Andrew. Habol ko ng tingin si Andrew na hindi man lang napakislot ni Katiting matapos marinig ang boses ng ama. Lihim kong sinulyapan si Don Antonio. Nakatanaw lang ito kay Andrew na mukhang siya na mismo ang sumuko. So, totoo nga ang sinabi ni Mucha. Hindi nito kayang diktahan o pasunurin si Andrew. Tintin, sigurado bang hindi kayo ni Andrew?
Titig na titig si Donya Agatha sa akin. Hindi ko inaasahan na itatanong niya yun. Pipo, hindi po kami, hindi naman talaga dahil tapos na ang kasunduan namin ni Andrew, pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling ako sa harapan ng Donya. Bakit siya selos na selos? Sigurado ka bang walang nangyari sa inyo ni Andrew kagabi habang magkasama kayo? Muntik ko nang maibuga ang aking inunguya dahil sa sinabi ni Donya Agatha. Napalunok ako nang makitang nakatingin silang lahat sa akin. Bigla tuloy akong nabalisa at natuliro. Sigurado po. Virgin pa po ako, buong-buo intact pa po ito. Brand new, factory sealed, original packaging and never been used tea. Lahat na yata ng termino ay nagamit ko na para lang maniwala siya na hindi ako nagalaw ni Andrew. Hindi naman talaga niya ako nagalaw pero sobrang guilty ang nararamdaman ko kaya exaggerated at defensive ako sa pagkakasagot. Totoo naman ang mga sinabi ko. Pero hindi ko masabi sa kanila ang parteng nasilayan pero hindi natikman. Mukhang naniwala naman silang lahat sa akin dahil hindi na nila ako tinanong pa. Matapos maghapunan ay nagkwentuhan muna kami ni Mucha sa aking silid. Nang marinig niyang umiiyak ang isa sa kanyang mga anak ay nagpaalam na rin ito. Tutal medyo lumalalim na ang gabi ay napagpasyahan ko na ring matulog. Naligo muna ako at saka humiga sa kama. Iniisip ko yung sinabi ni Donya Agatha tungkol sa lalaking ipapakilala niya sa akin. Medyo nag-aalala ako para bukas. Alam kong hindi naman kami ni Andrew pero feeling ko ay nakatali ako sa kanya at parang mali na makipagkilala ako sa ibang lalaki. Nga't panay ang tanggi ko sa kanya pero iba naman ang sinasabi ng puso ko. Nalilito talaga ako kasi puro paramdam lang naman itong si Andrew pero wala namang kumpirmasyon mula sa kanya kung gusto niya. Ako, yung lang naman ang hinihintay ko eh. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang ayusin ang relasyon namin pero hindi naman siya nagtatapat ng damdamin para sa akin. Ni hindi ko nga alam kung bakit gusto niyang ayusin ang relasyon namin dahil ba gusto na niya ako o nakokonsensya lang siya. Alam niyang mahal ko siya. Ako, mahal niya ba ako? Paano kung mahal pa pala niya si Dra? Natalia, kahalikan pa nga niya ito nung isang araw eh. Haay, ang gulo, sumasakit ang ulo ko. Inabot na ako ng midnight dahil sa pag-iisip at saka pa lang ako nakaramdam ng antok. Pagkatapos magbanyo ay dire-diretso ako sa kama para maupo. Matutulog na sana ako nang marinig kong may nagbubukas ng pinto. Bago pa man ako makapag-isip ng kung ano-ano ay bumukas na ang pintuan at niluwal nun ang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Andrew. Kahit dim light lang ang nagbibigay liwanag sa buong silid, ay alam kong si Andrew ang pumasok. Hindi ito sumagot sa halip ay dire-diretso lang ito palapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang mabilis itong nakalapit sa aking inuupuan. Hinawakan niya ako sa batok at ang isang kamay nito ay nasa isang pisngi ko habang malamlam ang tingin niya sa akin. We didn't finish what we started last night, but this time, I'll make sure you're mine. Pagkasabi noon ay siniil na niya akong halik habang hawak ako sa aking ulunan. Kung kagabi ay dilat na dilat ako habang hinahalikan niya, ngayon naman ay kusa na akong napapikit at ninamnam ang init at tamis ng kanyang mga labi. Kusa na ring umangat ang aking mga kamay upang ikawit ito sa kanyang bato. Marahan akong inihiga ng Andrew sa kama habang patuloy niya akong hinahalikan. Napadilat ako nang bigla niyang ipasok ang kanyang dila sa loob ng aking bibig habang umuungol ito. Mas lalo pa akong nagulat nang higupin pa niya ang aking dila. Bahagya ko siyang naitulak kaya naghiwalay ang aming mga mukha. Hindi ako makahinga, daing ko. Hindi sumagot si Andrew, ngunit punong-puno ng pagnanasa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Umangat ito saglit upang hubarin ang kanyang pangitaas na damit, pagkway muli niya akong siniil ng halik kaya napapikit ako. Naglakbay ang mga halik nito pababa sa aking panga hanggang sa makarating ito sa aking leg. Hindi ako makapaniwala na nasa leg ko na naman ang mga labi ni Andrew, ang lalaking kay tagal ko nang pinapangarap. Panaginip lang ba ito? Kung panaginip lang ito sana ay mas humaba pa ang tulog ko. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni Andrew sa ibabaw ng aking suot na damit sa tapat ng aking kanang dibdib. Napasinghap ako nang pisilin niya ito. Habang ginagawa niya yun ay naramdaman ko ang matigas na bagay sa ibabaw ng aking hita. Hindi ako pwedeng magkamali, si Felix yun. At hindi na lang siya basta bakat ngayon. Nararamdaman kong buhay siya,
Ilang beses pa nga itong idiniin ni Andrew sa aking katawan habang naririnig ko paulit-ulit na pag-ungol niya. Nawala ang kamay nito sa aking dibdib. Lumipat naman sa aking hita. Gumapang ito papasok sa aking pantulog na bestida. Nagpatuloy ang kamay niya hanggang sa marating nito ang aking suot na panty. Hindi ako tumutol nang hilahin niya ito pababa hanggang sa mahubad na niya ito ng tuluyan at ihagis na lang basta kung saan. Muling bumalik ang kanyang kamay sa loob ng aking bestisa at dumiretso sa aking balakang. Gumapang ito sa aking pang-upo at pinisil-pisil niya yun. Lumipat ang kanyang kamay sa aking hita. Unti-unting gumagapang pataas at nahulaan ko na kung saan ito sunod na magtutungo. Bahagya ko pang ibinuka ang aking mga hita at inihanda ko ang aking sarili upang malaya niyang marating ang nais niyang tumbukin. Ri. Nakakabingi at ubod ng lakas na tunog ng fire alarm ang gumulantang sa aming dalawa dahilan para maghiwalay ang aming mga labi. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Napatala naman kaming pareho sa kama nang maramdaman ang pagbagsak ng tubig na nagmumula sa fire sprinklers. Ilang saglit lang ay basang-basa na kaming dalawa. Tatakbo sana ako sa banyo upang kumuha ng tawel, ngunit pinigilan ako ni Andrew sa pupulsuhan. May sunog, lumabas na tayo, tarantang sabi nito. Nang marinig ko ang sinabi niya ay sumunod na lang ako sa kanya at dali-dali kaming lumabas. Ang sakit ng tainga ko dahil sa sobrang lakas ng fire alarm. Magkahawak kamay kaming tumakbo pababa ng hagdan. Pagbaba namin ay marami na ring tao sa salas na nagkakagulo. Naroon ang nagulat na mga kasambahay at buong pamilya Rufino. Nag-iiyakan na rin ang mga bata. Ngunit wala ni isa sa kanila ang basa. Maliban lang sa aming dalawa ni Andrew. Biglang huminto ang tunog ng fire alarm, ngunit napalitan naman yun ng malalakas na iyakan ng mga anak ni Mucha. Ganun pa man ay para akong nabingi at walang naririnig dahil lahat ng tao sa salas ay nakatingin sa aming dalawa ni Andrew na magkahawak pa ang mga kamay at parang mga basang sisiw na panay ang patak ng tubig mula sa aming buhok at sa suot na damit. Nang lingunin ko si Andrew ay sleeping pants na lang ang suot nito at walang pang itaas. Mabuti na lang at nakabestida pa rin ako pero bigla kong naalala na wala na nga pala akong suot na panty. Inihagis ito kanina ni Andrew at dahil sa pagmamadali ay nakalimutan ko na itong isuot. Hindi man yun mahalata ng mga tao sa paligid ay hindi pa rin komportable sa pakiramdam. Walang sinuman ang nagsalita. Tumahimik na rin ang mga anak ni Mucha kaya napuno ng katahimikan ang paligid. Bakit, hindi kayo nabasa? Alinlangan at takang tanong ni Andrew. Naka-off lahat ng fire sprinkler maliban sa silid ni Tintin, si Drake ang nagsalita na nakangisi na ngayon. Dumilim ang mukha ni Andrew. Parang unti-unti na niyang naiintindihan ang mga nangyayari. Walang sunog, pero bakit tumunog ang fire alarm? Tanong nito kahit mukhang alam na niya ang sagot. Para kasing may nakita akong naglalaro ng apoy kaya sinubukan ko lang kung gagana ang fire alarm. Mukhang magaling yung kumpanyang kinuha ni Dad ah. Hindi pumalya, malawak ang ngiting ibinato ni Drake sa kapatid. Nagdilim pang lalo ang mukha ni Andrew at akmang susugurin ang kapatid, ngunit napahinto ito nang kunin ni Drake ang bunsong anak mula kay Mucha. Ang dalawa pa nitong mga anak ay nakayakap sa magkabila nitong binti. Muling humisi si Drake sa kapatid. Para ka namang nahulog sa puno niyan kung magalit, para nabasa ka lang naman ng konti. Wala po talagang nangyari sa amin. Kahit ipamedical niyo pa po ako, virgin pa po talaga ako. Paulit-ulit kong paliwanag kay Doña Agatha. Nakapamiwang ito ngayon sa harapan namin ni Andrew habang nakaupo kami sa sofa. Nakapagpalit na kami ng damit at nagsibalikan na rin ang mga tao sa kani-kanilang silid. Kaming apat na lang ang naririto sa salas, kasama si Don Antonio na nakamasid lang at hinahayaan si Doña Agatha na sermunan kami. Kung hindi kayo nabisto, baka kung anong kababalaghan na ang ginawa nyo. At ikaw naman Andrew, anong ginagawa mo sa kwarto ni Tintin? Anito at humarap kay Andrew. Nag-uusap lang po kami, ako ang mabilis na sumagot sa kanyang tanong. Tumaas lang ang kilay ni Doña Agatha. Pasado 12:00 na ng madaling araw nag-uusap pa rin kayo. Ano naman kaya ang pinag-uusapan nyo habang walang suot na pang itaas si Andrew? Last time checked, gumagana naman ang aircon, so imposibleng nainitan lang siya kung yan ang sunod mong ialibi, sarkastikong sabi ng Donya habang pinandidilatan ako. Napayuko na lang ako dahil naunahan na niya ako sa isasagot ko. Hindi ako pinanganak kahapon.
Akala ko ba hindi kayo, bakit pinapasok mo ang kwarto niya? Kay Andrew siya nakatingin. Girlfriend ko si Tin. Wala na po kami. Sabay naming sagot. Biglang natigilan ang Donya sa narinig sa amin at nanlalaki ang mga mata. So naging kayo, anitong hindi makapaniwala. Kami pa, ani Andrew. Nakipag-break na po siya sa akin, mabilis kong tugon. Nilingon ako ni Donya agad ha. Anong sabi mo? Gulat na tanong nito. Mom, kami pa, singit ni Andrew. Hindi ikaw ang tinatanong ko, singhal lang Donya sa anak at muli akong nilingon. Pinagbigyan lang po niya ako dahil sa pangulit ko, tapos nakipag-break na po siya sa akin after 5 days. Kaya wala na po talaga kami. Pagsulyap ko kay Andrew ay nakita ko kung paano halos bumagsak ang panga nito dahil sa sinabi ko. Naningkit naman ang mga mata ng Donya na nilingon ang anak. You're such a gay guy. Paano mo nagawa kay Tintin yun? Halos manlaki ang butas ng ilong. Kalmadong nagsalita si Andrew. Mom, siya nga itong gustong-gustong tapusin ang relasyon namin. I'm doing everything I can to pursue her, but she keeps turning me down. Nanatili itong kalmado sa pagpapaliwanag. Samantalang matinding pressure ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Mas lalo pa yatang nainis ang Donya sa kay Andrew. So dadaanin mo sa puwersahan kaya? There's no way I do that, I love her, said ni Andrew. Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Para akong nabingi sa narinig. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang huli niyang sinabi dahil baka nagkakamali lang ako ng pandinig. Maging si Donya Agatha ay natahimik dahil sa sinabi ni Andrew. Mahal ko si Tintin, pag-ulit ni Andrew. Para tuloy natunaw ang puso ko. Pinasok ko nga siya sa kwarto pero hindi ko siya pinilit. God, Mom. Ang tatanda na namin, hindi ko maintindihan kung bakit parang mga teenager kung pagsabihan niyo kami. Walang nangyari. Unfortunately wala, pero wag mo siyang irereto kung kani-kanino dahil girlfriend ko nga si Tintin. Kanina pa silang mag-ina na nagbabatuhan ng linya. Parang wala naman akong naiintindihan sa mga pinag-uusapan nila dahil nandun pa rin ang utak ko sa mahal niya daw ako. Naiintindihan mo ba Tintin? Nagulat ako sa malakas na boses ni Donya Agatha. Po, napatingala ako sa kanya. Ang sabi ko, wag na wag mo na ulit papapasukin ang lalaking yan sa kwarto mo kung ayaw mong isauli kita sa mga magulang mo. Ano na lang ang sasabihin nila pagkatapos kanilang ipagkatiwala sa amin? Kailangan ko sigurong ipaalam sa kanila ang nangyari ngayon. Bigla akong napatayo dahil sa sinabi ng Donya. Tita, pakiusap wag niyo pong sabihin kina tatay. Ibababalik po talaga nila ako sa Batangas. Pagsusumamo ko sa kanya at tuluyan na akong napaiyak dahil sa takot. Agad na tumayo si Andrew at mula sa aking likuran at inalalayan niya ako sa aking magkabilang braso. Tinny! Mahinang alon nito. Don't touch her. Singhal ni Donya Agatha sa anak. Napabitiw naman bigla si Andrew sa akin dahil sa lakas ng boses ng kanyang ina. Dati gustong-gusto kong maging kayo, pero kung ganyang may kababalaghan ng nagyayari sa inyo dalawa habang nasa atin si Tintin, hindi na ako papayag. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa mga magulang ni Tintin kung mabuntis mo siya nang wala sa oras. Maghiwalay muna kayo. Mom, hindi pwede yan. Mahal ko si Tintin at hindi ako makikipaghiwalay sa kanya, seryosong ani Andrew. Sandaling namutawi ang katahimikan. Ilang sandali pa ay tumayo na si Don Antonio at tinalikuran na kami. Samantalang si Donya Agatha naman ay malakas na nagbuntong hininga. Wag na wag mo siyang gagalawin, anito kay Andrew at ang sunod na binalingan ay ako. Umakyat ka na sa kwarto mo Tintin, sumigaw ka kapag pinasok ka na naman niya. Naiintindihan mo ba? Opo, tugon ko at saka ako umalis upang umakyat sa aking silid na tulong-tulong na pinatuyo at nilinis ng mga kasambahay. Hindi ko magawang lingunin si Andrew dahil nakamasid pa rin ang ina nito. Namimilipit si Mucha sa katatawa sa ibabaw ng kama habang inaalala ang nangyari kagabi. Nasa kwarto nila ako ngayon habang ang 3 anak nito ay naglalaro sa sahig. Grabe naman niyang asawa mong magbiro. Kasalanan niya, nakakahiya talaga. Panunumbat ko at sinisisi si Drake sa nangyari. Mas lalong tumawa si Mucha. Hay naku, kung alam mo lang kung anong mga kalokohan ang ginawa niya si Andrew sa kapatid niya. Wala pa ngang binatbat yung ginawa ni Drake kagabi, harmless pa ngayon eh. Yung mga prank dati ni Andrew sa kanya, buwis buhay talaga.
Hay naku, kawawa ka naman best friend, pati ikaw nadamay. Hindi nakakatawa, nakasimangot kong sabi sa kanya. Sinilip ko kayo kagabi habang sinisermonan ni mommy. Ganong katindi rin ang sermon na inabot ko sa kanya noon, dahil dyan sa Andrew mo, nakabungis-ngis nitong sabi. Di ko alam kung paano siya nakapasok dito, inilok ko ngayon pagkaalis mo wika ko. Bahay nila to, maraming access yan o malamang binayaran niya yung hawak ng susi, ani mo siya. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone. Si Lizel ang tumatawag kaya sinagot ko agad yun. Hello, bungad ko. Christina, naalala mo si Nanay Nettie, yung pasyente sa 301, hindi ba't ikaw ang nagtago nung naiwan niyang bag, saan mo ba inilagay, anito? Ibingay ko kay Maricel, siya kasi ang pumalit sa akin, kaya tinur over ko na lang sa kanya, sagot ko. Oh okay. Uy, kailan balik mo, tanong ni Lizel. 3 days pa, bakit? Wala naman miss ka na namin. Miss ko na rin ang pakape at padunot ni Doc, humahagikik na sabi nito. Sira, hindi na masusundan yun. Pinagbawalan ko na siya, natatawa kong sagot. Grabe, na-in-love na talaga si Doc Andrew sa'yo, no, anito pa. Ewan ko ba dun, kung umasta parang nakainom ng gayuma, saad ko. Anong para ka dyan? Nakainom talaga yun. Mukhang effective talaga yun gayuma nung albularyo wika ni Lizel sa kabilang linya. Hindi siya nakainom, remember ipinatapon ko sa'yo, pagpapaalala ko sa kanya. Sira, hindi ko tinapon yun. Sabi mo pinaghirapan mo talaga yun, kaya ibinigay ko kay Doc Andrew. Sayang naman ang effort mo kung itatapon lang, pero mukhang maganda naman ang resulta, anito. Ha, gulat na gulat kong tugon. Kanina pa nakapagpaalam si Lizel, pero parang nakalutang pa rin ako. Ininom ni Andrew ang gayuma? So, kaya ba siya nagkakaganon dahil sa gayuma, hindi dahil sa mahal niya talaga ako? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Buong akala ko ay natutunan na talaga akong mahalin ni Andrew. Hindi naman ako lubos na naniniwala sa gayuma, pero sa sitwasyon ni Andrew ngayon ay nasisiguro kung totoo nga ito. Naalala ko na noong 5 GA day ng kasunduan namin ay nakikipaghiwalay na ito sa akin. Noong 6 GA day ay nahuli ko siyang kahalikan si Natalia at noong araw na yun din ay ininom nito ang kapeng may gayuma. Noong 7 GA day ay bigla na lang itong nag-iba at parang stalker na sunod ng sunod sa akin. Kaya pala, kailan lang ay napaka-intimate nila ng nidra. Natalia, tapos ay bigla na lang niya akong susuyuin. Ilusyon lang pala ang nararamdaman nito para sa akin. Kaya pala bigla na lang siyang nagbago. Naalala ko pa na halos mangisay na ito sa pakikipaghiwalay sa akin, tapos bigla-bigla ay para siyang asong ulol na habol ng habol sa akin. Napahilamos ako ng mukha. Ano ba itong nagawa ko? Mahal ko si Andrew pero hindi ito ang gusto kong mangyari. Ayoko nito. Mucha, pwede mo ba akong tulungan? Ipinaliwanag ko kay Mucha ang nangyari. Sigurado ka bang totoo nga yung gayuma na yan? Parang hindi naman ka panipaniwala. Sinakyan ko lang yung gusto mo noong una, pero parang imposible naman yata yan, anito na nag-aalangan. Hindi ko rin alam, pero mas imposible naman na isang araw lang magbabago na agad ang nararamdaman niya para sa akin. Isang araw lang nakikipaghiwalay siya sa akin at nakikipaghalikan sa ex-girlfriend niya. Next day patay na siya sa akin. Sige nga, isipin mong mabuti. Napaisip naman si Mucha sa sinabi ko. Ewan ko di. Alanganing anito. Kokontrahin ko ang gayuma. Mabuti na yun para sigurado. Ayoko nung naghahabol nga siya sa akin, pero under the spell naman siya. Hindi kaya ng konsensya ko. Wala namang mawawala kung itatry ko diba? So, anong gagawin mo? Tanong ni Mucha. May ibinigay na pangontra sa akin yung albularyo. Pareho lang ng dati pero iba lang ang dadasalin ko. Ibig sabihin kailangan mo ulit ng brief ni Andrew, natatawa na agad na tanong ni Mucha. Tiningnan ko si Mucha nang may pagsusumamo. Bes, tulungan mo ulit akong kunin ang brief niya please. Gapangin mo na lang sa kamo kunin yung brief niya, tutal patay naman yun sa'yo ngayon. Siguradong isang sabi mo lang, maghubad na agad yun sa harapan mo. Ayoko, aalisin ko nga ang spell Paano kung magalaw niya ako tapos next day di na niya ako gusto? Di kawawa naman ako, nga. Bigla akong nakaisip ng maganda ideya.
Maganda sana kung ngayon ko na gawin, tutal na rito na tayong lahat, suhestyon ko. Malalim na nag-isip si Mucha. Sige na nga, mamaya gawan natin ang paraan, anito. Napangiti ako sa sinabi ni best friend. Di ba babalik mamaya dito ang driver nyo? Pwede bang padaanin mo sa tinutuluyan ko? Madali namang makita yon, nasa loob ng bag na pula, nakapatong malapit sa gihi sa salas. Hindi ba pwedeng pag-uwi mo na lang gawin ang orasyon? Basta mamayang gabi kukunin natin ang brief. Ang bilin kasi ng albularyo kailangan sa loob ng 24 hours, kailangan maisagawa ang orasyon. Kumibot-kibot ang bibig ni Mucha. Tinawagan agad nito ang driver para papuntahin ito sa tinutuluyan ko upang kunin ang bag na pula. Alam mo mas delikado itong pinaplano mo ngayon. Maraming kikis dito tapos andito pa mga biyenan ko. Bad shot ka na nga kagabi tapos baka mamaya mahuli ka pa. Hindi naman ako magpapahuli, sisiguraduhin ko, pang-umbinsi ko sa kanya. Baka ibitin tayo patiwarik ni Mommy agad ha pag nagkataon, ani Mucha. Huwag mong sabihing natatakot ka, tanong ko sa kanya. Mumiti ng maluwang si Mucha at naningkit ang mga mata. Sus, tayo pa ba? Para saan pa at lagi tayong napapalo noon? Nakalimutan mo na ba ang motto natin nung high school tayo? Dahil sa sinabi niya ay lumuwang ang aking pagkakangiti. Sabay kaming bumigkas. Mucha at Tintin hindi titigil hanggat hindi nabubuking. Nag-appear pa kaming dalawa at burnong halit ng tawa. Tama, napakarami naming ginawang kalokohan ni Mucha nung mga bata pa kami kaya lagi kaming napapalo. Kahit nga prinsipal namin sumusuko, lalo na dito kay Mucha na reyna ng kamalditahan. Sisiw lang ang pagkuha ng brief ni Andrew. Nagawa na nga namin dati, siguradong magagawa ulit namin yun ng walang kahirap-hirap. Nakabuo agad ng plano si Mucha. Mamamasyal kami sa farm ngayon. Sabi ni Mucha ay hindi na raw ako isasama ni Donya Agatha sa hacienda ng kaibigan nito. Hindi ko alam kung bakit pero suspect ko ay dahil na rin kay Andrew. Mabuti na rin yon para maisagawa namin ni Mucha ang binabalak namin. Nang bumaba kami para mag-almusal ay doon ko na lang ulit nakita sa Andrew. Obvious naman na inaabangan niya ako. Iba ang ningning sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin nang bumababa ako ng hagdan. Para bang ang ganda-ganda ko. Ang sarap sanang namnamin nun kung hindi ko lang alam na nainom pala niya ang gayuma, sa halip ay nagigilty at naaawa ako sa kanya. Under the spell siya at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sinalubong niya ako at agad niya akong hinapit sa bewang. Hinaplos niya ang aking mukha habang masuyong nakatingin sa akin. Nakatulog ka ba ng maayos? Malambing nitong tanong. Tipid akong ngumiti at marahan akong tumango. Bittersweet ang nararamdaman ko ngayon. Hae! Sayang! Kung sana ay totoo lang itong nararamdaman niya para sa akin, ang saya-saya ko sana ngayon. Boses ni Donya Agatha mula sa likod. Lumayo ako kay Andrew dahil nahiya naman ako sa Donya. Since ayaw mong pasamahin si Tintin sa akin sa mga kaibigan ko, ipasyal mo na lang siya sa farm mamaya, anito. Kahit hindi niyo sabihin ipapasyal ko talaga siya dun, tugon ni Andrew. Halina kayo't mag-almusal, aya sa amin ang Donya. Hinawakan ako ni Andrew sa kamay at niyaya papuntang kusina. Kitang-kita ko ang mga mata ni Donya Agatha, nahabol ang tingin sa magkahawak namin mga kamay, ngunit wala naman itong sinabi. Naiilang naman ako sa sobrang pagkaklingi ni Andrew. Maging sa pagkain ay asikasong-asikaso niya ako na ang nahihiya sa mga kasamahan kong napapangiwi na lang sa mga ikinikilos niya. No doubt ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya pero hindi ko naman makuhang magdiwang. Kailangan ko na talagang makuha ang brief niya, agad-agad, para matapos na itong kahibangan niya. Nang matapos kaming kumain ay nagkaroon kami ni Mucha ng pagkakataong magkasarilinan pagkatapos kong maligo at ihanda ang aking sarili sa pagpunta sa farm. Tinanong ko yung maglalaba dito, ang sabi hindi daw nagpapalaba si Andrew sa kanila. Dinadala niya daw sa laundry service. Bawal naman silang pumasok sa silid nito dahil ayaw nitong may nakikialam ng mga gamit niya, salaysay ni Mucha. Napakamot na lang ako ng ulo. Di dun tayo sa original plan mo, tugon ko. Pagpunta natin sa farm, didiskartehan ko na lang ang mga trabahador na maglabas ng tuba. Mahilig gumawa ng tuba yung mga trabahador dito. Ibinebenta kasi nila yon sa bayan para extra income nila. Yun ang ipapainom natin sa magkapatid. Painumin mo ulit si Drake, tanong ko.
Siyempre, alangan namang si Andrew lang. E di halatang halata, katwiran ni Mucha. Napangiti na lang ako sa kanya. Ang likot talaga ng utak nitong best friend kong to. Ready, boses ni Andrew. Sabay kaming napalingon ni Mucha sa kanya. Naka-jeans ito at simpleng shirt na puti na yumayapos sa mga muscles nito. Tumalo na naman ang puso ko nang makita kung gaano ito kagwapo kahit napakasimple lang ng suot. Baka naman matunaw niyan ang bayaw ko. Napaigtad ako nang marinig ang mahinang kantyaw ni Mucha. Nakangiting lumapit si Andrew. Ready ka na ba? Muli nitong tanong. Marahan akong tumango. Tara na, sige Mucha, una na kami sa inyo, paalam ni Andrew. Napasunod na lang ako sa kanya dahil hawak niya ang kamay ko. Susunod na lang kami, pahabol ni Mucha. Dire-diretso kami ni Andrew sa labas ng bahay. Nadatnan namin ang isang napakalaking kabayo na hawak ng isang lalaki. Doc, ready na po, nakakondito na si Biscuit. Anang lalaki habang hinahaplos nito ang kabayo. Medyo kinabahan ako, wag niyang sabihin dito kami sasakay. Tumingin si Andrew sa akin. Wag kang mag-alala, mabait itong si Biscuit. Saka ako naman ang kasama mo, anito na mukhang napansin yata ang pag-aalala sa aking mukha. Nakakatakot naman dyan, baka mahulog ako, nag-aalala kong sabi. Lumapit si Andrew sa akin at hinawakan ako sa magkabilang biwang. Umiti ito at masuyo akong dinampian ng halik sa labi. Mabilis lang yun, ngunit pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng oras. Parang napaka-epektibo nun dahil nawala agad ang aking pangamba. Ready, Anito. Tumango ako. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking bewang at maingat akong inalalayang sumakay sa kabayo. Nang nakaupo na ako ay siya naman itong sumakay at pumwesto sa aking likuran. Hinila nito ang tali ng kabayo, ay pakiramdam ko ay yakap-yakap niya ako. Para akong nasa alapaap sa mga oras na ito, kahit pa alam ko na ang pagmamahal na ipinapakita niya ngayon ay epekto lang ng gayuma. Kapag naisakatuparan ko na ang orasyon mamayang gabi at naipainom ko na sa kanya ang pangontra, ibig sabihin ay babalik na ang lahat sa dati, ang pagtingin niya sa akin bilang isang kaibigan lang. Kaya kahit ngayon man lang ay susulitin ko na ang mga huling oras na mahal pa niya ako. Naramdaman ko na lang ang malamig na dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko na namalayang lumuluha na pala ako. Mabilis ko yung pinahid upang hindi makita ni Andrew. Malawak ang lupain na dinaanan namin. Iba't ibang klase ng mga puno at tanim ang naroroon. May mga trabahador din na abala, iba't iba ang kanilang mga ginagawa. Huminto kami sa manggahan. Unang bumaba si Andrew at maingat niya akong inalalayan. Hawak niya ang aking kamay habang naglalakad-lakad kami sa buong manggahan. May mga trabahador kaming nadatnan na namimitas at ang iba naman ay isinasalansan ang mga mangga sa loob ng mga kain. Nga't napakaganda sa paligid ay hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nag-enjoy ngayon. Masaya ako dahil kasama ko si Andrew. Honey! Parang bigla akong nagising nang marinig ang boses ni Andrew. Ha? Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot, anito. Andrew, sumeryoso ako ng tingin sa kanya. Nagtatakang siyang tumingin sa akin nang mapansin niyang sumeryoso ako. Mahal mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Umiti naman si Andrew sa akin at sumeryoso rin ang tingin. Hinawakan nito ang mga kamay ko. Mahal kita, Tin. Pasensya na kung medyo late na ako, anito habang nakatingin sa mga mata ko. Kailan pa? Di ba sabi mo kaibigan lang o kapatid ang tingin mo sa akin? Bakit biglang nagbago? Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na mahal na pala kita, anito. Alam mo ba yung eksaktong date ka na in love sa akin? Natawa si Andrew sa itinanong ko. Hindi ko nga alam, basta naramdaman ko na lang na mahal na kita, ulit nito. Kailan yung araw na sinasabi mong nagising ka na lang? Bakit ano bang meron at kailangang may eksaktong date pa? Anitong nakangiti pero halatang nagtataka sa pagtatanong ko. Please, sagutin mo na lang. Di ba nung 5 gilay day ng kasunduan natin ay nakikipag-break ka na sa akin? Tapos nung 7 gilay day natin kinukulit mo na ako, patuloy ko. Hon, mahalaga ba kung kailan kita minahal at? Mahalaga para sa akin na malaman ko, saad ko. Nang makita ni Andrew ang kaseryosohan sa akin ay bumuntong hininga ito. Siguro dahil sa pangulit mo, nahuhulog na ako unti-unti nang hindi ko namamalayan. Huminto ito at mukhang nag-iisip.
But it was on the 10th day, later in the day. That's when I finally realized that I'm seeing you as a woman, and I'm already in love with you. 10th day. Yun ang araw na ininom niya ang gayuma. Bigla akong nanlulumo dahil sa narinig. So, dahil nga sa gayuma. Totoo nga talaga ang gayuma. Hindi ko mapigilan ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Nais kong maiyak. Hindi nga totoo ang pagmamahal ni Andrew sa akin. Tumalikod ako para hindi niya makita ang pagbagsak ng aking mga luha. Annie Andrew. Mabilis na nagpunta si Andrew sa harapan ko. Huli na para itago sa kanya ang aking mga luha. Hinawakan niya ang aking baba at iniangat nga ang aking mukha. Ubod ng tamis na ngumiti siya sa akin. Akala yata niya ay umiiyak ako dahil sa sobrang saya. Salamat at kinulit mo ako. Sorry kung nagpa-hard to get pa ako sa'yo. Promise, babawi ako. Mula ngayon, ikaw naman ang susuyuin ko. Mas lalo pa akong napaluha dahil sa sinabi niya, alam kong simula bukas ay hindi na mangyayari ang ipinangako niya. Kinabig niya ako sa aking bewang at masuyo niya akong hinalikan sa aking mga labi. Napapikit ako at tinanggap ang kanyang halik. Napakatamis nun at walang kasing sarap, ngunit wala ring kasing pain. Narinig namin ang paparating na sasakyan kaya humiwalay kami sa isa't isa. Mabilis kong pinahid ang aking mga luha. Nilingon namin ang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Bumaba si Drake, kasunod ay si Mucha. Lumakad ako papalapit sa kanila. Nasaan ang mga anak mo? Tanong ko kay Mucha. Isinama ng mga biyenan ko. Ipagmamayabang na naman sa mga amiga nila, natatawang sabi ni Mucha. Buti, sumasama sa kanila yung mga bata. Paanong hindi sasama spoiled sila sa mga lolo't lola nila. Saka may mga yaya naman silang kasama dun. Mabuti ngayon, madali nating magagawa ang pinaplano natin, pabulong at pilyang sabi ni Mucha. Nawala lang ang pagngiti nito nang mapansing nakakunuot ang noo ni Drake na nakatingin sa kanya. Ano yun? Dudang tanong ni Drake sa asawa. Painosente namang tumingin si Mucha sa kanya. Anong ano yun? Maang-maang ang sabi nito. Umiti ito kay Drake at niyakap ang asawa. Babe, pasyal mo naman kami sa tubaan. Gusto ko lang ipakita kay Tintin kung paano ginagawa ng tuba. Malambing nitong sabi kay Drake. Si Drake naman ay hindi nawawala ang pagkakakunot ng noo. Kilalang kilala na nga talaga nito ang asawa. Ramdam siguro nito na may kalokohan sa utak ni Mucha. Wag na lang Mucha, sa YouTube na lang ako manunood. Pareho lang naman yun, dugtong ko. Kailangang back-upan ko ang drama para mawala ang atensyon ni Drake kay Mucha na mukhang diskumpiyado talaga sa asawa. Bakit gusto mong makita ang paggawa ng tuba? Si Andrew naman ang nagtatanong. Si tatay kasi gusto gumawa ng tuba at suka, di ba ang daming niyog sa likod ng bahay namin? Nasasayang lang. Hindi mo agad sinabi, dun sana tayo nagpunta. Pa-cute akong umiti kay Andrew. Ha? Hindi naman importante yun. Kahit wag na, tanggi ko pero ang totoo ay nananalangin ako na si Andrew na ang magyaya. Tara, anito. Hinawakan ako ni Andrew sa kamay at napasunod ako sa kanya nang magtungo kami pabalik sa kabayo niya. Lihim ako na pangiti nang makita ang kabayo. Gustong-gusto kong sumakay dito dahil sa yakap ni Andrew na baka bukas ay hindi ko na maranasan pa. Dinala ako ni Andrew sa napakaraming puno ng nyog. Nandun na rin sina Mucha at Drake pagdating namin. Ipinakita sa akin ni Andrew pwesto kung saan ginagawa ang tuba. Hindi ako interesado dun. Ang iniisip ko ay kung paano ko siya malalasing. Inuman na narinig kong sinabi ni Mucha. Paglingon ko ay may bitbit na itong 2 bote ng tuba sa makabilang kamay. Nais kong matawa sa itsura niya. Umasim naman ang mukha ni na Drake at Andrew nang makita siya. Babe, tanghali pa lang, papainumin mo na agad kami, reklamo ni Drake sa asawa. Ibinaba ni Mucha ang tuba. Binalingan nito si Drake at malagkit na tiningnan. Tumabi pa si Mucha sa asawa ay may ibinulong na may kasamang napakalanding ngiti na sumilay sa mga labi. Napalunok naman si Drake at napatingin sa asawa. Naroon pa rin ang malanding ngiti ni Mucha at saka tumango-tango kay Drake. Umaliwalas ang kaninang nakakunot na noo ni Drake at saka lumuwang ang ngiti sabay tingin sa tuba, pagkway inalis ang takip ng bote. Okay, simulan na natin, ani Drake. Nilingon nito si Andrew.
Ano pang itinatayo-tayo mo dyan, taratagay, yaya ni Drake sa kapatid. Nakangiwi naman ang mukha ni Andrew nang magkatinginan kami. Kung ayaw mo, ako na lang, wika ko at saka ako umupo sa tapat ng mag-asawa. Stop it, Tintin, hindi ka marunong mag-inom, saway ni Andrew. Ayaw mo kasi, edi ako na lang, kunyari ko pang sabi. Bumunot ng malalim na buntong hininga si Andrew. Okay, anitong napipilitan. Habang nag-iinuman ay dumating ang ilang trabahador at inabutan sila ng pulutan. Nakita kasi nilang nag-iinuman na ang magkapatid kaya nagkusa na ang mga ito. Si Mucha naman ay nakakuha ng tiyempo para hilahin ako sa tabi at kausapin habang abala ang magkapatid sa pakikipag-usap sa mga lalaki. Iuwi natin sila kapag lasing na. Ako na ang magdi-drive. Marami namang trabahador dito na tutulong sa atin para akayin sila. Dire-diretsong salaysay ni Mucha. Ang galing mo. Teka, paano mo napapayag si Drake na painumin siya? Ay negatibo 18, bawal sabihin, nakabungis-ngis na sabi ni Mucha. Sana all, natatawang sabi ko. O edi wag mo nang kontrahin ang gayuma kay Andrew. Sabihan mo lang yan siguradong iaunlian na anak ka na niyan, pagbibiro ni Mucha. Joke lang, preserve mo yang si Kife mo, anito. Siyempre. Sisiguraduhin kong walang gasgas ito kapag ikinasal ako, taas noo kong pagsang-ayon kay Mucha. Nilingon namin ang magkapatid. Nakatingin ang dalawa sa amin. Tara na, baka makahalata na yang mga yan, yaya ni Mucha. Kunyari at kaswal kaming naglakad pabalik ni Mucha. Mas naging masaya ang inuman dahil nakisali na rin ang iba pang mga trabahador. Aliw naman ako sa usapan nila dahil napakarami nilang nakakatawang kwento. Hindi rin nagtagal ay parehong lasing na ang magkapatid. Hindi ko akalaing ganun kabilis na malalasing ang mga ito. Malakas siguro ang sipa ng tuba. Nang magkatinginan kami ni Mucha ay hindi namin maiwasan ang lihim na matawa. Tagumpay na naman. Tulad ng plano ay nagpatulong kami sa mga trabahador na isakay ang mga ito sa sasakyan at si Mucha ang nag-drive pabalik sa malaking bahay. Sakto, hindi pa umuuwi ang matatandang Rufino kaya mas umaayon sa amin ang pagkakataon. Muli kaming nagpatulong sa mga lalaking trabahador sa bahay. Inihiga nila si Drake sa silid nila ni Mucha. Si Andrew naman ay sa silid nito. Nagpalingalinga ako sa loob ng silid niya at nagbabaka sakali na makikita ko ang mga hinubad na damit ni Andrew. Baka sakaling may makita akong brief na nagamit na niya. Pero wala akong makita. Baka inilagay na niya sa sasakyan niya. Sa labas kasi yun nagpapalaba. Bilisan mo na lang na hubaran yan para makaalis na tayo rito. Isa pa, baka dumating na ang mga biyenan ko. Ani Mucha na ngayon ay nakatayo na naman sa may pintuan upang bantayan kung may paparating. Kinakabahan ako Mucha, nangangatog kong sabi. Ngayon ka pa ba kakabahan, nagawa mo na nga yan dati eh. Dalian mo na kasi, ani Mucha na isa pang kinakabahan din. Malakas akong napabuntong hininga. Sorry ulit Andrew, usal ko habang nakatingin dito. Dahan-dahan akong naupo sa tabi nito. Nangangatog ang mga kamay ko na unti-unting inalapit sa pantalon ni Andrew. Hinawakan ko ang metal buton at unti-unting inalis ang pagkakakawit. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper niya. Marahan na marahan upang hindi siya magising. At nang tuluyan ko nang maibabayon ay nasilayan ko ang itim nitong boxer. Nakadungaw na naman si Felix kaya napalunok ako. Mucha, nag-hello si Felix. Baliw! Bilisan mo at wag puro Felix bakit yang inaatupag mo, sita ni Mucha na napapatawa. Bibitawan ko na sana ang zipper ng pantalon nang biglang hablutin ni Andrew ang aking kamay. Halos himatayin ako nang makitang gising na gising siya at nakatitig sa akin. Napakahigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ko. What do you think you're doing? What do you think you're doing? Nalalaki ang aking mga mata nang makitang gising na gising si Andrew habang mahigpit ang hawak nito sa aking kamay. Halos himatayin ako sa sobrang gulat at matinding kaba ang nararamdaman ko ngayon. Nais kong tumakbo papalayo sa kanya, kaya hinila ko ang aking kamay pero ayaw niya itong bitawan. Ilang beses ko pang tinangkang hilahin para makawala pero hinihila lang niya ang kamay ko. Mula sa pagkakahiga ay umupo pa ito at hinarap ako. Napasinghap ako nang halos magdikit ang aming mga mukha. Parang gusto kong kainin na lang ako ng lupa ng mga oras na to.
Nilingon ko si Mucha para humingi ng tulong, ngunit isa pa rin itong gulat na gulat at parang tinusok sa kanyang kinatatayuan. Hindi rin ito makapaniwala na hindi naman pala lasing si Andrew. Bigla na lang ay natuliro si Mucha. "Nay ko po," namumutlang sabi nito. Bigla na lang nagtatakbo si Mucha papasok ng silid at hindi malaman kung ano ang gagawin. Tatakbo dito, tatakbo doon. Tulirong-tuliro ito at sa huli ay parang dagang nasukol at napaupo na lang sa sulok ng maliit na sofa na tila takot na takot. "Tapos na ba kayong maglaro, ha Mucha?" Galit na boses ni Drake ang dumagundong sa silid ni Andrew. Hinahanap ng mga mata nito ang kanyang asawa. Kaya pala ganun na lang ang naging reaksyon ni Mucha. Nakita niya palang paparating na ang asawa, kaya ganun na lang ang takot nito. Ngayon ko lang nakita si Drake sa ganung itsura nakakatakot. Kagaya ng kung paano ilarawan ng mga empleyado sa hospital ang si na kilala nila. Hawak pa rin ako ni Andrew at titig na titig siya sa akin. Matiim ang tingin niya na nanghihingi ng paliwanag. "Andrew D." Mahina kong sabi. Napayuko na lang ako dahil sa sobrang hiya. "Wala ka bang balak magpaliwanag, Mucha?" Mariing tanong ni Drake. Napapikit naman ako nang narinig kong tinawag na naman ito sa pangalan ang best friend ko at hindi Babe. Siguradong malilintikan si Mucha nito, ganun na rin ako. Buong akala ko pa naman ay tagumpay na ang plano naming dalawa. Kami pala itong naisahan ng magkapatid. Kaya pala ang bilis malasing, nagpapanggap lang pala ang mga ito. "Sumunod kayo sa opisina." Tinapunan muna ni Drake ng matalim na tingin ang asawa bago ito tumalikod. "Gayuma." Halos sabay na bulalas na sabi ng magkapatid na Drake at Andrew, hindi makapaniwala sa sinabi namin ni Mucha. "Babe, ano ba talagang kalokohan to?" Tanong ni Drake sa asawa. Nakayuko lang si Mucha, parang anghel ngayon. Kaya pala nakakapagduda ang mga ikinikilos niyong dalawa kanina. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak kayo? Halos ipagduldulan niyo sa mukha namin yung tuba, si Drake pa rin. Pakiramdam ko ay ako ang siyang dapat magpaliwanag kaya nagsalita ako. Kasalanan ko, kinulit ko lang si Mucha na tulungan ako. Walang nagsasalita at naghihintay ang magkapatid sa sunod na sasabihin ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang tingnan si Andrew. Sa kagustuhan kong ma-inlove sa akin si Andrew, pinainom ko siya ng gayuma. Lumunok muna ako bago nagsalita muli. Nung birthday ni Mucha nilasing namin siya. Kasi, kailangan sa orasyon yung bibrief ni Andrew yung gamit na. Napapikit ako ng mariin habang nakangiwi ang aking bibig, naghihintay ng sermon mula sa magkapatid. Narinig kong sabay na nagtawanan ang dalawa. Dahan-dahan kong iminulat ko ang aking mga mata, at nang tingnan ko si Drake ay hilot-hilot nito ang sariling noo at pigil na ngayon ang kanyang pagtawa. Samantalang si Andrew na nakasalampak sa single sofa ay nakapatong ang siko sa armrest. Hinahagod nito ang ibabang labi dahil hindi mawala-wala ang pinipigilang pagngiti habang panay ang kalog ng balikat nito. Nakakainis itong si Mucha at nakuha pa talagang makitawa sa dalawa. Itinuloy ko ang pagpapaliwanag. Kinabukasan ipinainom ko kay Andrew yung kape. Naalala mo nung 6 day natin nung madatnan ko kayo ni Dra? Natalia sa opisina? May dala akong kape noon kaya ako nagpunta sa office mo pero ibinigay ko kay Lizel. Siya ang nag-abot sa'yo. Kaya ayan na in love ka sa'kin. Hindi totoo yung nararamdaman mo, under the spell ka, kaya akala mo mahal mo ko. Nakayuko kong sabi at pasimpleng tumingin kay Andrew. Sumandal ito sa sofa. Iniangat ang kanyang mga braso at ipinagsalikop ang dalawang kamay sa likod ng kanyang batok. Prenteng-prente ito sa pagkakaupo at napakagwapo nito sa kanyang pagkakangiti na waring aliw na aliw sa sinasabi ko. Sabihin na nating totoo yan, ngayong in love na ako sa'yo, bakit balak mo na naman akong hubaran? Balak mo ba akong pikutin? Pwede mo namang sabihin na lang sa akin, alam mo namang hindi kita tatanggihan, anito sa pilyong ngiti. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa sinabi nito. Muli itong nagsalita, hindi kita tatanggihan. Under the spell nga ako, di ba? Mas lumawak pang lalo ang ngiti nito na halatang sinasakyan lang ang mga sinabi ko at hindi naniniwala sa gayuma. Gagawa kasi ako ng pangontra para mawala na ang epekto ng gayuma, sagot ko. So, ayaw mo nang mahalin kita? Tanong ni Andrew. Marahan akong tumango. Nagigilty kasi ako. Mali na ma-inlove ka sa akin dahil sa gayuma. Hindi tama yun.
Ilang sandali na namuo ang katahimikan sa loob ng opisina. Narinig ko ang malakas na buntong hininga si Drake. Walang kwenta ang usapan na to. Para akong nakikipag-usap sa mga preschool students. Mas matino pa yatang kausap ang panganay ko, Anito at kay Mucha nakatingin. Tumayo si Drake at umiiling-iling na naglakad. Huminto ito sa tapat ni Mucha na kanina pang walang imik. Kahit naman may kapilyahan si Mucha ay alam nito kung kailan siya mali at kung kailan mananahimik. Simon, Babe, dun tayo mag-usap sa kwarto natin, baling ni Drake sa asawa at inilahad ang kamay. Tumunghay si Mucha at tinanggap ang kamay ng asawa. Tumayo ito at sumunod kay Drake na lumabas na ng opisina, kaya kaming dalawa na lang ni Andrew ang naiwan sa loob. Ilang na ilang ako dahil hindi mawala-wala ang pagtitig ni Andrew sa akin. Hindi ko magawang tumingin sa kanya pagkatapos ng mga ipinagtapat ko. So, gusto mong alisin ang epekto ng gayuma sa akin para hindi na kita mahalin, basag ni Andrew sa katahimikan. Nahihiya akong tumango. Paano kung inumin ko yung pangontra mo, pero mahal pa rin kita pagkatapos, tanong ni Andrew. Napatingin ako sa kanya at nagsalubong ang aming mga mata. Sige, kusa kong ibibigay sa iyo ang brief ko. Gawin mo na yung pangontrang sinasabi mo, Anito. Namilog ang aking mga mata sa sinabi nito. Sa isang kondisyon ni Anito. Takang napakunot ang noo ko. Anong kondisyon, tanong ko. Kapag bukas, in love pa rin ako sa'yo, hindi ka na pwedeng tumanggi sa'kin. Officially tayo na. Ibig sabihin, kahit sa trabaho, hindi mo na pwedeng itangging tayo na. Hindi ka na makikipagkita o makikipagdat pa sa iba. Boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. In short, akin ka na, seryosong winika ni Andrew. Ginawa ko agad ang orasyon pagkarating ng driver ni Mucha at dala na nito ang aking bag kung saan nakalagay ang listahan galing sa albularyo. Mag-isa ko yung ginawa sa aking silid. Sa harapan mismo ni Andrew ay inihalo ko ang pangontra sa inumin nito. Walang tigil ang kanyang pagngiti habang pinapanood akong hinahalo ang laman ng baso. Nakikita ko pangang napapailing ito paminsan-minsan. Habang natatawa siya, ako naman ay nalulungkot dahil malapit nang mawala ang pagmamahal niya sa akin. Anong gagawin mo kapag nawala ang pagmamahal ko? Tanong ni Andrew pagkatapos inumin yun. Nagkibit balikat ako. Hindi na kita kukulitin kagaya ng dati. Siguradong yun din naman ang gugustuhin mo bukas pagising mo at mabubwisit ka na ulit sa akin. Ako naman, tuloy lang ang buhay kagaya ng dati na wala ka. Lihim akong nasasaktan sa aking isinagot. Tinitigan ako ni Andrew. Sasagutin mo na si Gray, tanong nito. Hindi naman siya nanliligaw, sagot ko. Hindi pa. Anito. At hindi mangyayari yun, patuloy nito. Bigla niyang kinabig ang aking bewang at hinapit akong papalapit sa kanya. Akmang hahalikan niya ako nang pigilan ko siya, sabay kala sa yakap niya. Parang nagulat naman ito sa aking ginawa. Andrew, pwede bang wag ka masyadong clingy, lalo na sa harapan ng ibang tao? Nailang kasi ako. Isa pa, hindi naman totoo yung nararamdaman mo. Bukas pagising mo, baka pagsisihan mo yung mga pinaggagawa mo ngayon. Sisihin mo pa ako, saad ko. Muli na naman itong napatawa. Okay, pero kapag kaharap lang sila. Simula bukas, kapag tayong dalawa na lang, hindi ka na pwedeng tumanggi sa'kin, kampanting sabi nito. Tumalikod na lang ako at iniwan siya sa kusina. Kinabukasan maaga akong nagising dahil sa tawag ni inay. Kagaya ng dati ay nangungumusta lang sila. Medyo naging mahaba ang usapan namin hanggang sa maputol na ito dahil nalobat na ako. Kaya nag-charge muna ako at naglinis ang katawan saka lumabas ng silid. Parang ayaw ko pangang lumabas dahil natatakot ako sa kinalabasan ng pangontra. Nawala na kaya ang pagmamahal ni Andrew sa akin? Kung ganun ang mangyayari, paano kapag nagising na siya sa kahibangan niya at nagkaharap na kami, magalit kaya siya? Saktong pagbaba ko ay nakasalubong ko si Mucha. Susunduin pa sana kita. Tara na, mag-almusal na tayo, yaya nito. Bigla akong kinabahan. Parang may paru-parong nagliliparan sa aking dibdib. No choice naman ako kundi harapin sila. Mabigat ang aking mga paa na nagtungo sa kusina, naroon na silang lahat puwera kay Andrew. Naupo ako sa nakasanayan kong pwesto, sa tabi ng inuupuan palagi ni Andrew. Nasa online conference daw ito ngayon kaya hindi makakasabay mag-almusal.
Patapos na kaming kumain nang pumasok si Andrew sa kusina. Nanlalamig ang aking mga kamay habang sumusubo. Pinagpapawisan pa nga ako ng sobra. Ni hindi ko siya magawang tingnan. Tahimik lang ito at naupo. Hindi na kaya niya ako mahal? Sandali pa lang itong nakakaupo nang tumayo ito at lumabas ng kusina dahil may tumatawag dito. Tutal ay tapos na rin naman ang lahat kaya tumayo na rin ako. Hindi ko maintindihan pero parang may humihila sa akin na sundan ko si Andrew. Nasa may veranda ito at may kausap sa telepono. Hindi ko masyadong marinig kaya mas lumapit pa ako para mas maintindihan ang sinasabi nito. Can't wait to be there. Okay. Bye Natalia, nakangiting tinapos ni Andrew ang tawag. Nanatili itong nakatingin sa cellphone at maaliwalas ang mukha. Parang sinaksak ang aking puso at kusang pumatak ang aking mga luha. Wala na, hindi na niya ako mahal. Pinunasan ko ang aking luha at maingat akong lumakad palayo. Expected ko na ito. Masakit man pero tanggap ko na.